New day, new vlog dito sa ating Arpa Farm. At ito yung time na dinala na si Susie sa amin kasi nga aampunin na namin siya. At dito sa oras na ito ay nahawakan namin ni ate. At talaga namang okay naman siya sa amin at hindi naman siya nangangagat. At pag alis nga nung may-ari, ayan, nakita namin umiiyak siya dyan. Kaya sabi ko ay wag nang umiyak at papakainin ko naman siya mamaya. Pero nung dinala yan sa amin ay kumain na daw at pinakain nga kasi alam na that time ay pupunta kami ng ospital. Kaya pinakain na. Kaya lang nitong gabi, ayan, nabigyan ko pa siya dyan ng pagkain. At gustong-gusto niya yung pagkain niya dyan. Kaya lang nga, nasabi sa akin ng may-ari, once daw na may pagkain, wag nga daw didikit kasi nga matapang. At eto nga, nung umaga, ayan na, nabigyan ulit namin ng pagkain, pero ganyan nga siya, grabe, ang tapang talaga niya. Pero dito na sa sumunod na araw, umaga ulit, nagbili nga ako ng another dog food at papakainin ko nga siya. At talaga namang ang gusto ko mangyari that time ay kukunin ko muna yung yellow at huhugasan ko saka yung pula kasi nga para malagyan ko ng tubig sabay kong ibibigay. Medyo matapang siya kaya kailangan may dala kang pagkain. Kaya lang dito, grabe, kukunin ko na yung yellow ay bigla niya akong sinakmal at buti na lang at hindi ako nasugatan dyan. Kaya ayan, ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng buhangin yung bawat mga pupo niya dyan. At yan, susubukan ko sanang gamitan ng dustpan yung kanyang kainan para nga makuha ko. Kaya lang mahaba rin kasi ang tali niya ni Susie. Kaya lang ay talagang napakatapang niya. At dito galit na galit talaga siya kasi ayaw niyang ipakuha yung mga gamit niya. Ay kailangan namin yun kasi nga papakainin siya. Hindi man pwede matambak din yung lahat ng mga gamit niya. Kaya ayan, kinukuha ni daddy, tinutulungan niya ako. Pero yung kanya kasing ginamit ay metal paring, ay napakanipis at saka ano lang siya, malambot. Ayan grabe kung ano-anuhin niya talaga. Kaya ayan, bumalik lang dun yung lagayan. At dito nga, ay grabe yung galit niya. Kaya sabi ko nga sana kay daddy, wag na lang at baka lalong magwala. Sabi ko nga pala, si Susie kasi ay buntis. Kaya sabi ko, ay baka nga mamaya ay dala lang ng buntis, kaya siya ganyan. Pero talagang tumatapang siya, pero hindi naman yan para saktan. Kasi ayaw ko rin talaga ng nananakit. Kaya nga lang, ayan, siya talaga yung mapanakit. Pero okay lang at yun, nasira. Nagkaroon ng pangkuha na yung gawa ng bibig ni Susie. Grabe, hirap na hirap kami dyan at talagang kung papaano ba yung gagawin at makuha yung lahat ng mga gamit. At ang hirap na rin talaga siyang bigyan ng pagkain. At nang makuha nga namin, ayan, pinaghuhugasan ko lahat at para nga mabigyan ko ng tubig at saka ng pagkain. Kaya lang talagang ang hirap nung sitwasyon dito kasi hindi ko talaga siya mabigyan kasi ang tapang-tapang ng Susie namin na yan. Kaya talagang sabi ko, paano ko to pakakainin kasi ang hirap pag ganyan. Ayan nga, buti nga lang nalagay ko na doon sa medyo malapit sa kanya. Abot na niya yun. Kaya sabi ko pwede na. At ayan nga, that time naman naubos niya yung pagkain. Bumalik ulit kami nung hapon para kunin ulit yung lagayan niya ng pagkain. Yan, ganyan ang laging sitwasyon namin. Pero grabe yung tapang niya, as in talagang to the highest level na nakakatakot. At one time na nakatakas siya, naalis yung tali. At magandahan dito nung naalis yung tali, ay pinapunta yung anak at naitali naman ng maayos. Kaya yan, naging okay din naman ulit. At ito na, another day na naman, sabi ko hindi na pwedeng hindi bibigyan ng pagkain kasi hindi talaga namin maabutan kagabi. Kaya ngayong araw, kailangan mahagisan namin. Kasi iniisip ko talaga buntis siya, kailangan may makain pa rin siya. Kaya dito, kumain nga siya. Kasi namin doon sa tao, ayan, pinahahagisan namin ng pagkain. At dito nga, ayan, napakatapang talaga niya. At hindi na namin alam kung paano. At ako'y takot na rin kasi nga, nung una kasi talaga nahawakan ko naman eh. Kaya lang nagtaka nga ako bakit biglang nagtapang. Ang iniisip namin kasi parang manganganak na siya.
Kaya sabi ko dun sa may-ari, hindi na pwede na ganun. Kaya nung binigyan namin niya ng, yan dyan, ng pagkain, grabe ang tapang niya, pero kinain niya yan. At nung time na hinagisa namin yan ng pagkain, yan din yung time na biglang dumaan yung may-ari kasi magdi-deliver dun sa may part ng Minjaan. Kaya ito na siya. Katuwa kasi wala talaga, no harm talaga. Parang hindi nang aano yung aso. Pag may-ari ang may hawak. Kaya ayan, that time naiayos niya ng bigay yung pagkain. Tapos may langgam na nga din daw doon. Kasi nga, kaya naman nilalanggam kasi nga yung pagkain siguro na mga natatapon. At yun nga, nung gabi din, sabi ko hindi na rin talaga namin kakayanin kasi talagang nangaharas na talaga siya, sobrang galit siya lagi, ganyan. Ayan na silang mag-asawa, Ayan, ang bait sa kanila nung aso. Sabi ko sana ganyan din sa akin. Kaya, kasi okay sana. Nagbili na kami ng isang sakong pagkain para Hindi sa nga kanya. namin malinisan yung Kaya anak, lang, sabi ko. ay talaga namang paano namin mapapakain kung napakatapang nga. Kaya ayan, nung time na yan, kinuha na siya. At sa amin na nga lang daw yung lahat ng anak. At iintayin ko na lang yun kapag nanganak na si Susie ay ako na lang mag-aalaga ng lahat ng anak nila. Maraming salamat sa inyong mag-asawa at ako'y inyong napili na mag-alaga sana. Kaya lang medyo sumuko ako. At kahit yung caretaker namin sa kubo ay hindi na rin nga nakayanan. Pero salamat pa rin ako kasi sa akin yung ipagkakatiwala yung mga anak ni Susie. Maraming salamat and God bless sa inyo. And sana pag nanganak si Susie at medyo okay, ay di magkakaharap pa rin kami. Thank you. Please follow our page and YouTube. Bye!